God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good
suliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong ikinahanglan, kay ikaw mga mong Diyos nga gamhanan. Ikaw ang akong gisaligan, sa tanan akong suliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong ikinahanglan, kay ikaw mga mong Diyos nga gamhanan. Pagkanindot nga magayot sa ngalan mo, Kristo, kanang ikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkanindot nga magayot sa ngalan mo, Kristo, wanay kahadlok kong kabanata. Bisan wala ko ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Laing adlaw nga mag-online na sad sa ato ang pagdaig ug pagsimba sa Ginoo. And tonight sama sa akong gisulti na sa niagi nga I am
somehow ay mura kog na naganoy sa pag-shift dayon sa mensahe. And let's be kuan ron. I think it's proper time to refresh ourselves with God's prophetic words, no? So pag saka gyud sa ato ang krisis, daghan ng mga kuan karon, mga ministers of the word ang nainganyo sa pag-shift sa ilahang tema sa mga mensahe. And I think it's more proper sa atong panahon karon to be dealing with prophecies. And when we talk about prophecies, ang pinaka dali kay word nga masabtan kay ang the last days. Mao ginang pinaka-topic, mga katapusang adlaw. Sa kay buti masabutan ng last days, no? And daghang kung inyo tan-awon ang YouTube, bisag inyo lang i-type ang last days, daghan kay makit-an nga mga mensahe mahitungod sa last days, no? Pwede ra gyud bitaw kanang kuan magtan-aw tag YouTube. Daghan pa siguro kaayong mga preacher ang mas hanas mi-explain ini. I am inclined to kuan gid. Nahimo siyang kuan ako habit to study prophetic words gani hangtod karon. Ako laing bantayan sa when I go through studying the word of God, medyo na ako. Ang ako ang kuan gid murag routine kay daily magtan-aw sa news, labi na mga news in relation to the events nga connected sa last days. And when I talk about last days, kani ang ganahan na kong idugang sa ato ang hunahuna kay interrelated ni sila. Labi na sa ato ang panahon karon. Last days, usas mga common kay nga term nga masumpay, tribulation. Nya kani dili kay ni nato na nadungog. Beginning of sorrows. Ano na may beginning of sorrows? Ang nahitabo manggod, ang Bible somehow mura siya naa siya'y division when it speaks of kanang last days. Mura siya na ibahin ba? Unya kani very critical ni sa atong pagsabot kaning beginning of sorrows. Unsa ka ng beginning of sorrows? Sakay buti pasabot ana. Hindi ako mingon sa tag last days. Kano siya nagsugod ang last days? Naana ba ta sa last days karon? O mag-look forward pa ta og last days? So hopefully, ako rin siyang isgutan, mga kuan ko rin siya, mga pinaka-ubos ani tulo ka mensahe kaning atong isgutan itakol ang last days. But just hatagan lang tamo og kanang pinatiningog nga passage ba. Pwede din ninyo kuanon kanang lantawon kunya ako i-separate ang revelation. So, you can open your Bible to Matthew chapter 24 verses 1 to 8, dayon Mark chapter 13, then Luke chapter 21. Parallel na siya nga passage. Ang nag-istorya ana si Jesus Christ. Unya, according to what Matthew iyang mainumduman, iyang isuwat. According to unsay nadunggan ni Mark, iyang isuwat. According to unsay nadawat ni Saint Luke, mo iyang isuwat. No? Pero parallel ra siya nga passage. Naalay gagmay kaayong mga diferensya ani nga mga passages, no? Nya akong lainon ang Book of Revelation. But karong gabi una, ato lang ni-install kay dili ni madagid og kanang usa ka setting kay buntagan jud anig inistorya. No nya kapti naghanap passage ato o kayong sad. So today gamayon lang nato ang atong sigutan. But when we talk about last days, kani gyud ang manggawas. Kani ang musulod sa ato ang una-una. Mo ni siya nag-comprise sa I think murag kompleto nga picture sa last days. Una, tribulation. Sunod, great tribulation.
So dunay tribulation, dunay great tribulation, ito nang tanawon. Dayon dunay second coming of Christ. Dayon dunay millennium. Niya final new heaven and new earth. So kaning millennium ato na taw sigutan ini gabot ato book of Revelation o kaning new heaven and new earth. Tungod kay ang book of Revelation man gud naa siya kuan kayo kanang nindot kay nga pagkadetalye ba sa new heaven and new earth. But tonight ako lang tan-awon, ato lang samtun-an ang last days kanang tribulation. Ato na siyang tan-awon. Currently sa atong panahon karon unsa na tandapita? Hain naman tandapita sa God's prophetic timeline. Hain na tandapita, no? So to address that, unahon ni nato nga passage. Hebrews chapter 1 verse 1. Nag-ingon ng Hebrews chapter 1 verse 1, in the past God spoke to our ancestors through the prophets many times and in many different ways. But now, tanawa, i-notice ang statement. But now, in these last days. So, ang writer sa Hebrew, nag-indicate nga this is the last days. We are currently in the last days. Sa pagsuwat niya, kunya di bana-bana nga the book of Hebrews was written mga before 100 AD. Gisulat siya. Ningon siya, in these last days. So, kanus aday nagsugod ang last days? Dara ang clue. But in these last days, God has spoken to us through His Son. So, kanus ang nagsugod ang last days? When Jesus Christ appeared. So, sa dihang iniabot si Jesus Christ sa kalibutan, nagsugod ang last days. Hasta din taasa sa last days di ay. 2000 na ka tuig ang last days. So, pretty obvious nga ang scripture nagsulti nga naa na ta sa last days. Unya ang scripture gisulat man siya 2000 years ago, buti mo sabot, hain na jud tang kapita sa last days. Naa na ta sa the very tip of the last days. Inani gid akong contention. Ako alam ni siya, dili mo maimpirno kundi mo motuon. Ang ako ang pagsagot, naa na ta sa final nga decade. Kaning decade 2020 up to 2030. No? And later ini kabot na to sa book of Revelation na ako'y gamay kaayo nga diskubrihan from my search of understanding scriptures. Labi na gaining understanding sa book of Revelation na dunay celestial events nga gikabalak-an karon sa NASA nga mahitabo. Kanya they are expecting it by 2029. April 2029. Ila gikabalak-an na siya. Gani tungod ana nga kabalak ka, they are trying their best to come up kung saan nila pagpugong ang mga heavenly bodies nga somehow ang ilahang dagan padulong sa kalibutan. Kay dili man nato madinay nga from time to time naatay mga meteor showers, mga asteroids, mga gitawag siya mga flyby, mga near earth object. Muagi siya sa kalibutan niya kanang sikit kay ba, no? Nya they are kanang anticipating nga most probably na-enjoy something nga makaigo nato kay sige mo sila agi-agi na nya throughout the history na sila makitaan nga mga ebidensya labi na mga comet impact, asteroid impact. Ang pinakadako nga asteroid impact ron sa Texas. Itinda ko ang crater 50 miles.
So, mo na gi-anticipate. Ang natuo ko makatabang ang Bible pag sabot na to ana, no? So mo nang ingon ko nga decade na lang ning pag-study na to sa scriptures. No? Nya ato siyang palabman later. Ingon si Apostle Paul, iyang giswatan si Timothy, but know this, that in the last days, perilous times will come. So, in the last days, perilous time will come. Mubati pag-ayo ang kahimtang sa kalibutan in the last days. No? Buti ba sabot, kung ato yun isang masabdan, maka-identify ta, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. No? Atong tanaw, nganong mang mubati ang kahimtang sa last days. O, dara ang mga rason. That in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, kay ulo, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people, turn away. So, si Apostle Paul, yan describe nga na moabot panahon nga pati apuyan sa kalibutan. Nya tungod siya sa kinaiyahan sa mga tao. So, buti ba sabot? Ato abot ni siya kanino mga characteristics dinhi ba sa tao? Ato ba ni siya maobserbahan karon sa atong panahon? Daghan. Oh, see? So, dili yun malalis na naa nata sa last days. And then si Luke, nag-record siya sa mga kinabuhi sa mga apostles, labi na kinabuhi ni Apostle Paul. Ingon siya, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must go through many tribulations, enter the kingdom of God. Buti ba sabot, naa din hilain nga concept sa tribulation nga angayang katunon sa mga Christian. Ang tribulation di ay usa ka part sa kinabuhi sa Christian. So it's part of the journey of the Christian life, kini tribulation. Gani ang ako yung pagsabot, the church must go through tribulation to purify the church. Para paglimpyo nato. Kay matubang buta sa Ginoo. So no one can see God without holiness. Buti ba sabot? Process sa Ginoo pag purify sa mga Christians. Process siya ang tribulation. So later na nato sabton, great tribulation unya sa to. But if you are mindful sa mga nahitabo sa kalibutan karon, ngindot kayo ni sa exciting kayo. Ang kalibutan somehow murag ang miyahang events murag nabasa na to sa Bible. Kabantay mo ana nga mga nahitabo sa kalibutan, pwede na nato ma-refer dito sa Bible. Daghan na kayong event, no? And tonight, ato na siyang tunan tonight, no? So, go back to the passages nga ato ang lantawon tonight, no? Passages, lantawon. And una, Matthew chapter 24, verses 1 to 7. Dili na ako basahon. So please write it sa inyo ang mga notes. Kamoy tiwas og tuon ani, akong suwayan og concise, akong iparallel ang tulo para naamoy ma-compare unsay mga diferensya sa gisulti ni Luke, unsay diferensya sa gisulti ni Matthew, unsay diferensya sa gisulti ni Mark. Unsay kalainan sa mga detalye, no? Aning tulo ka mga passages. So ako na lang i-run through kaning Matthew chapter 24 verses 3 to 7, dayon Mark 13 verse 4 to 8, dayon Luke 21 7 to 11. So ako lang i-run through. I-run through lang ako. Dili lang nato basahon kay para makasave time. Kana siya nga mga passage, kanang akong gisulti niyo, Matthew 24, Mark chapter 13, Luke chapter 21, kana siya nga mga passages,
Mo na siyang panahon nga Jesus Christ nakikistorya sa mga disciples katong mosulod na siya sa Jerusalem. Kung sa manang panahon na ba nga si Jesus Christ na before siya mamatay nisulod siya sa Jerusalem. Kung sa man event ana. Bindita lokay. Oh, kana, no? When Jesus Christ entered Jerusalem, pero di ba pwede man to aligriha, no? O later ato, gihasin niya ang temple. But samtang naglakaw to sila Jesus Christ, ang mga disciple na impress sa kanindot sa temple. Nang katong bang temple nga naa sa panahon nga gitukod ni Herodes, no? Na-impress kayo ang mga disciples. Yan ingon ang mga disciples nga, Lord, look at the temple. Very impressive. Ya ingon ni Jesus Christ, mind you, kini nga temple, way bato mubarog ani. Kanitanan ma-destroy. So nangutana ang mga disciple, Lord, kanusa? When Jesus Christ responded, dili lang niya gisulti kanusa ma-destroy ang temple, but also iyahang gidiscuss, iyahang gidetalye ang mga signs na sa panahon nga mubalik siya. So kaning tulo ka passages, parallel passages, nag-describe ni siya sa mga events nga sa ilahang panahon i-look forward nila. Pero kita nga naa karon magbasa, mingon na ta, uy, na-fulfill na ni, kani wala pa. So mo na itong tanawon today. Unsa man sa part ani nga mga passages ang nahuman, asa ang wala pa. Asa ang pamutunon, no? So medyo gamay ni siya, kuti-kuti gamay. But ang unang pangutana sa mga disciples kani, ang una nilang ang ilahang gi-inquire sa Ginoo. Sa verse sa Matthew 24:3, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Si Matthew, iyahang gisulat ang tulo ka question sa mga disciples. Ang tulo ka question inani, when will these things be? Unsa man ning when will these things be? Katong temple nga maguba. Sunod nga gi-inquire, what will be the sign of your coming? So unsay mga ilahanan, Lord, nga mobalik ka? Dayon ang katapusan sa mga panahon. So kung ato agi na siyang masabtan, dili kay ta maglisod pagsabot kaning prophetic timeline sa Ginoo. Kay tulo ka question ang ato ang i-address, no? The destruction of the temple, the second coming of Christ, and the end of the age. Kanus-am lang end of the age. Sa iyo una kanus-am the end of the age. Final battle between Christ and Satan, total destruction of the earth when God created the new heavens and the new earth. Mo nang end of the age. So medyo layo pa ito. Pero kita karon ang atuang gi-anticipate ang second coming of Christ. So ang nindot gyud ron nato sabton unsa man mga ilhanan nga si Jesus Christ mobalik na. Kay ang mga signs gituyo na siya sa Ginoo, dili na siya pangpanghadlok nato, but to prepare us para mangandam ang mga Christians, to inform us. Kay dunay mga tao nga ignorante kayo sa mga mahitabo, mga ratol, mga praning, kinsa may makatang nila paglaom. Usa na sa mga katuyuan sa Ginoo. Ang Christian kinahanglan aware siya sa mga prophetic words para ang mga unbeliever nga waag gyud kalibutan sa nahitabo karon ma-inform ug makabaton og paglaom. So in Mark chapter 13, tell us when will these things be and what will be
the sign when all these things will be fulfilled. So si Mark, dili kay siya kompleto ang iyang gi-inquire. But sa record ni Luke, Teacher, when will these things be? And what sign will be there when these things are about to take place? So, mutana ko ninyo. Sa tulo nga record, kinsa may mas detalyadong pangutana? Luke. Si Matthew. O Matthew. Si Matthew, tulo ka pangutana ang iyahang ask. Kanusa maguba ang temple? Kanusa, unsa ang mga ilhanan sa pagbalik ni Jesus Christ? Ug unsa sad ang mga ilhanan sa katapusan nga mga adlaw. So mo na atong ilang taon karon. So murag duha ang akong ma-address karon. Ang akong ma-address kay ang una kani ang destruction sa temple. Ningon Jesus Christ, not one stone will stand. Mo na gisulti ni Jesus Christ. No? Unya nahitabo na siya 40 years after Jesus Christ ni ascend. Ni saka sa langit. So gibanabana ang pitsa kay AD 70. Dili ni banabana ang AD 70 kay naam ni sa world record history. Pag AD 70 giguba ang temple ni Herod sa Jerusalem. Gi-scrape ang mga bato. Ang ano gi-scrape man ang mga bato? Ang ano man to the very detail man na fulfill ang words ni Jesus Christ nga not one stone will stand on the other. Ang nahitabuan na ang kuan gud ang Israel man gud na sikat siya sa Solomon's treasure. Nasikat ang Israel. Si Solomon na wilnon to siya sa kadato. Si Solomon. So ang ubang mga nasod nag-envy sa kadato ni Solomon. And they are wondering asa na. When the Babylonians conquer the temple atong panahon, itong mga karaang panahon nila Daniel, na frustrated ang mga Babylonians. Kaya wala sila nakuha ng mga gold o katong temple treasure. Ang ilang mga nakuha katong mga bronze, anana. So asang ang mga gold? Nag-wonder kay sila asa ang Ark of the Covenant. Kay katong Ark of the Covenant, gold, good. So nag-wonder to sila nga, asa ditong treasure ni Solomon. That's why kung makabantay mo, kung nakainumdo mo, doon ay mga salida. Sa una, Indiana Jones. O kasi naka-inundo na. Kanang salida ni Indiana Jones, ang gidepek anak, ang pagpangita sa treasure ni Solomon. Kaya frustrated kayo sila. Huwag sila kakita. Ato karon wa. Huwag sila kakita. Ngano huwag sila kakita? Huwag sila basa-basa sa libro ni Maccabees. Paghahatag ng tuluan, bubot ang kalibutan. Actually, ang book of Maccabees, na dito yung clue, asa gitago ang Solomon's treasure o ang katong treasure sa temple ng mga gold. Karaan nga tent, katong karaan tabernacle, katong sungkod ni Moses, ang gitago mo tanan. Ang katong Ark of the Covenant. So, ang Ark of the Covenant di makakuan ko. Moses may nagkuan ito. oh, naman to sa temple, gisulod mo to siya. So, mo na ilang wondering. So, when Jesus Christ foretold nga not one stone will stand on the other, but busod mas scrape tanan bato, ang katuyuan ato gipangita ang gold, ang treasure sa mga sa temple. Kay wala jud sila nakitan. Na-demolish ang entire temple, was sila nakitan. Nag-wonder sila, happy man tong treasure. So, tiyaw kayo when God prophesy, grabe kayo. Kanang pagkaguba sa temple, gipredict sana siya ni Micah. Gisulti na sana siya. Sa ingon si Micah, chapter 3, verse 12, Therefore, because of you Zion shall be flowed like a field. Jerusalem shall become heaps of ruins, and the mountains of the temple like the bare hills of the forest. So, Micah
400 years before Jesus Christ, nang sulti ng daan, na kanang Jerusalem, mura ng daruhon. Ang bukid na patagon. Ang pinakariso na ipanita ang treasure. So by AD 70, si General Titus, yang adto ang kuan, ang Jerusalem, yang gisong, yang giransak, si pangita sa gold, ipangpukit ang mga bato, waay nakitaan. Solomon, 13 Braita. Asa pa na yung buta ko, no? 13 Braita Solomon, gid gabi ha. Ganos Pilipinas ang kuwan. Nakos si Pilipinas. Nakita ang Marcos. Kita mo ko. Nandiyan ako isulti ninyo. Kano siya na song? 9th of Av. So, kuha na siya. Nahitabo siya between September, October, katong mag-celebrate sila sa Feast of Atonement. Kanang 10 days nga mag-fasting sila. Ang pirmirong adlaw na the 9th of Av. So pinakasugo na siya na celebration. Kay gisugo nila dito ay. Kay mao nang panahon na nga gi-destroy ang temple. Unya katusad gihawad og baboy ang temple, mao sa na pitsaha the 9th of Av. Grabe kaning 9th of Av, daghan kini siya kanabang repetition ba mga big event, sorrowful event sa Israel, no, na nahitabo. So mao na siya, nahitabo na ang when will these things be, katong destruction of the temple, nahitabo na. So ang atoang pangitaon na lang ang signs sa iyang coming. Umuna atong i-address tonight, the signs of His coming. And sa next meeting na to, kay ang second coming ni Jesus Christ or ang Great Revelation. Mana ato ang ilang tao. But karon signs sa kung maabot na ba Jesus Christ. Kay ang mga next na mga passages na diha ang mga signs, no? Sa Matthew 24:4, Mark 13:5-6 ug Luke 21:8, doon na dahi usa ka kanang characteristics sa last days. Ang una kay false teachers. O basaha ko no, Maricar, nakadiha, nakay passage siya. Basaha ko no ang Matthew 24:4. Ang dami yung Bible karak. Masa gisulti ana? Isaiah English. Jesus answered them, "See that no one leads you astray. 5 For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray." Wala. So, ang unang gisulti ni Jesus Christ nga mahitabo sa dili pa siya mobalik kay mudaghan ang false teachers. Kung saan na kani kadaghan ang false teacher? Ha? So na ako'y mga naukay, nga mga kanang false teachers, you will be amazed. Kani una gid nga false teacher. Ang pinakauna gid kani gid ang Roman Catholic Church. Mao ginay pinakauna. No? Ilaha gid nang giilog ang posisyon ni Jesus Christ. Ang mga Santo Papa gid, they are as if Jesus Christ incarnate sa kalibutan. Unya mo na pinakadakong binuang na nahitabo sa history sa Christianity. No, totally the opposite ang nahitabo. No, when Roman Catholicism kanang infiltrated the biblical Christianity. Mura gapon sila Christian pero pretty obvious ang mga sayop. No, nya ang pinakalibog yun ana, daghan sa mga Katoliko ang dili gid mangutana. Wala gid sila'y abilidad to perceive or to identify the false sa ilahang pagtuo. Wala gid. Luoy jud kayo, totally blinded gid, no?
nya ko ra ba gid mga buutan ra gid sa mga tawanan, asa gid mga buutan, Butan yun. no? Daghan mga buutan ani nila. Kaya din ko ano no, kanang Pure gid ang intention. kanang amunihan na ba ang sa Canada. Ang tanya. So na iyang pamilya. Basig Jewish na. Ha? O kani. Dili na nato na dawlagon ang Katoliko, kani gid may pinakaluoy. The Evangelical Circle. Ano, matato? Ay. Katulad mga pastor nga mga Oo. multi-millionaire ba? Oo. Muna giingon sa di Pastor Igor. So, kuan kayo kanang grabe sa ni ka katilibuga ani kay ngano man ang description mo gyud sa Christian sa Bible kay pait ug luoy. Kunya Para sila hayahay. ang mga nakit-an karon among the Evangelical Circle, labi na ang mga Pentecostal, ay naku, padatuay. Grabe, no? Kita sa pakyaw na mapila na. Pakyo, dili mo na nadato tungod kay na mastur. Kung muli sila kay na mastur, muna kuyaw kayo, no? So, makauwaw sa na siya, no? Among the Evangelicals. Kani mga tawhana, ang ilahagyong deception ani kay kuan, prosperity gospel. Nga kung Christian ka, maportahan jud ka, madato jud ka, mao nang maning problema. Maghatag ang Ginoo og pobre. Mao nang problema nila, no? Mao nang ilahang kanang kuan. Sige, dili na to dawdagon. Sa uban sad nga grupo, kung hindi sa basta-basta. Sa ubang mga lugar naagid sa gid ditoy ni claim nga sila gid Jesus Christ. Sa ubang mga lugar ha? Ha? Ibuloy. O sa kuan siya. Kani sa Serbia. Ano Serbia? Babaw. Dapit sa Russia. O kani sad? Hari Kristo. Hindi. Kana sa mana? Wala ko mo makailan yung matahana. Wa. Kani taga South America ni sila. Kani. No? So, kuan gyud sila. Ang ilang yung gi-claim sila Jesus Christ. Dili lang sila nag-represent sa ni Jesus Christ, but they are claiming himself na sila Si Kibuloy. sila gyud Jesus Christ, no? Ang Pilipinas di sad ko ano, di sad palugi ang Philippines. O kani kailan mo ani? Manalili. Ha? Manalo. Oh, Iglesia ni Cristo, Manalo. Oh, gamay idea ano na piki na sila. No? Si Manalo ni angkon nga siya ang fourth angel sa Book of Revelation. So, karon kuha na sila, wow na kay sila anak kay inidibati. Ingnon man sila anak. Oh, prove that you are the fourth angel. Oh, anak. Oh, wow na kay sila anak na kuan. The third Elijah. Di ba mobalik man Elijah sa end times, siya ang third Elijah. Payaw kayo. Kani, di mo kailani. Ruben Icleo sa Dinagat Island. Ay, buhi pa ba na siya? CBMA, patay na ni. Patay na ni siya. Pero, ang yang anak kay ito ba ang kuan ba? Na priso. Yang gid. Oh, lagi. Oh. Ang anak mo to. Oh, wala. Junior mo to. Oh. Buhi pa. Buhay pa, pero todos prisuhan. So, di basta-basta ng Pilipinas. No? O, kani. Amot lang, o joke baka itong istoryahan na kanang ipahunong ang COVID. Nga ang tubang niya, di daw siya kabog Chinese. Isa na siya. Si Kibuloy. Okay, buloy. So, di basta-basta ng Pilipinas ha? Huwag ko klaro ano Ha? buloy. So, are we in the last days? Obviously, kung false prophets lang or deception lang atong bantayan, apit tinanagana. Tinanagana. Sobra pa rin sa ebidensya ang ato ang masigurad karon. Ikaduha. Ani sang kuan sa tingin ba? Ay nasamot, pati nang daghanaan na nila, no? Mudaghan na ako ang slides kung ako pa na sa tanan. Apay murmon ana. So, ang sunod nga signs. Oh, kani war. Kaning war yun. Sukad pa panahon Jesus Christ. Before Jesus Christ, sige na war. No, grabe na kay war.
Pero doon na tay murag climactic nga mga wars nga nasinatian. So si Matthew, Mark, ug Luke nag-describe nga usas mga signs nga naa sa last days kay we will be seeing and hearing wars and rumors of wars. Unya ang pinakasikat nga war kani World War I. Kuha dyan niya, global ha, participated by many different nations. World War I. So, katinaghan na. World War II. So, kung wars ang usas mga sign nga naana ta sa last days, ay wala na. Katinaghan na sa wars. Sa ato pa lang lifetime daan kita. Wala na. Katinaghan ng gubat ato ang nadunggan. Middle East. Asa pa mga gubat yung nadunggan? Pilipinas ng gani. Maunti gani ka. Usa ka buwan kapin. Ana karon na nasa unsi ka sundawon matay. O katong giambusan. Busan Oh, sa So kani mga wars, localized wars, regional wars, nation against nation, kung ano na karon, maikog suko. Kanan. Interest sila. naana. So dili na kita pwede magduda og naa na bata sa last days. Kay naa na gyud ta sa last days. Ang atuan na yung kinahanglang i-anticipate na bata sa pinakatumoy sa last days. O doon na bugida ang pagbalik sa Ginoo. Mao ginay angayan sabton sa mga magtotoo sa Ginoo. Lain nga sign. Earthquakes. Kani earthquakes grabe ni siya ka leading kay ngano. Later in the book of Revelation, kining great earthquake usa nis mga sign ilhanan nga nisulod na ta sa Great Tribulation. Kanang earthquake. Pero kani nga earthquake gitawag siya og global earthquake. Ang tanan ni kurog ni uyog. It might be nga gitawag siya og the big one. The big one. Namo ko'y nabasahan. Well, asa to nga. Kani ko mo abot nga. Dili kay kuno. Kani ko moabot nga linog. Kung unsa pa mo gikusgon ang linog sa panahon ni Usaya, kani ko moabot. Gisulti sa Bible. Mo'y kinakusgan. But kung madto ka dito sa Book of Revelation chapter 6, earthquake nga move ang mountain. Earthquake nga move ang island. So, di ka ka-imagine. Di ka ka-imagine sa nasa kakusog. Pero wala pa man taana kakita gyud nga kana bang global earthquake. Pero throughout the history of humankind, pertinandagan ang earthquake. Ang pertinandagan na. Naay gamay listahan. Deadliest earthquake sa nga na-record. China 1556 880. Sabihan ano 880 ang patay. Imagine unsa ko naglubong 880. China gyapon 1976 255. Sa Syria 11th century 230,000. Sumatra 2004 lang, very recent. Kadugdug man to nga kating kuha na sa tsunami sa Thailand, no? Haiti 2010. Oh, mga recent kaya. 250,000 ang patay. So kung hisgot og linog, doon na natay recorded daghan na recorded nga linog. So are we in the end times? Are we in the last days? O na kung linog lang basihan nga usas mga sinyalis, apil tinanggalan ng linog. Apil tinanggalan ng linog. Gani, before we enter 2020, ang Davao series og linog. Series na destruction of properties, buildings, and the loss of lives. Apil tinanggalan ng linog, no? Apil tinanggalan ng linog sa tibuok kalibutan. Gani, gisuwat doon na record na 10 deadliest earthquake. So kung linog, pertinaan ka ng linog. So sign of the end times, last days, tribulation, events na makakos sa suffering sa mga tao, linog. Nana. Kani. Ano na, ito ng labyan. So far, ang pinaka-deadliest na earthquake kay ang China. Almost 1 million patay. Sabihan, hindi ka ka-imagine ano.
Ang dito rin sa kuan. Almost a million. O, kiti lagi din. Karaan kayo. Lugay na kayo. Ang connection mo gud sa linog, buto ang mga bulkan. Mo nang kuan sa linog. Sunod nga sign, kani pestilence. Ang pestilence, sakit-sakit. Na ba recorded nga sakit-sakit? Daghan. Didli nga mga sakit nga mopatay og dinaghan jud. Karon rin kubis. Kaning COVID bisag gamay ra kay ni siya gipatay pero gideklarar nga pandemic kay balaw mo nga ang COVID perti ra gyud layo ang diferensya ni sa ubang mga sakit. Katungkuan lagi. Gani currently sa ato ha karon na currently ang COVID dili pa ni siya katupong sa nangamatay sa AIDS per day. Kay ang AIDS per day global death lapas sa 4,000 per day. Layo ra kay ng COVID. Ganun nang hadlok ng mga tao. Layo ra kay COVID. Gani ang COVID mas daghan pa namatay sa car accident per day nga kuan daghan pa. So layo pa ni tinuod ang COVID. Pero kung maabot ni usa ka tuig Daghan. pareha sa Spanish flu. katong Spanish flu 1918 ug katong Black Plague sa 10th century ay patay to. Tinuig-tuig man to. 3 years, 4 years. Kung kaning COVID sad moabot sa nig usa ka tuig, yan. Nya inani ang rate, gusto kay mo patay. Basin sad. Million sad patayon. Ito ka ba sa may tabuan niya? But pestilence is also a major sign that we are now in the last days. No? Daghan na kayong pestilence Grabe kaayo. Short nga essay sa mga pestilence, no? Throughout the recorded history. Black Death, kaya nga naman gikan siya sa Black Sea. 75 to 200 million gipatay. Sa Europe man ni siya ni impact yun. Every 1 out of 4 person. Kada upat ka tao dinhi sa patay. Tungod sa Black Death, ang population sa Europe wala ka recover. Gamay kay tao sa Europe tungod sa kuan. Dayon, Spanish flu, perti sa daghan ang ipatay ato. Kung gi-record to tanan, gi-estimate 100 million. Pero dugay sa gayo, no? Unsa na about of Spanish flu? Ang Spanish flu kay gikan mao gyud paghuman sa World War I. So, walay nutrition ang mga tao. Sa Europe man to, no? Tibuto kalibutan. Ha? Tibuto kalibutan. So, nihinay ang resistensya sa mga tao, malnutrition ang mga tao kay gikan gubat wala tarong kaon, so dili kay nataptan. Then it's one in one. So katong mga SARS nya AIDS, pangdeklara sila na pandemic. AIDS. Muna siya per day, nagipatay. Layo ra kayo ko na. Layo ra kayo ang kanang COVID ana. Pero ang COVID karon gipatay tas kahadlok. Italy. Dili pa gyud ta makasulti sa eksaktong number nga namatay sa Italy. I just discover nga ang Ecuador sayop ang numero nga gi-report. Kay sa Ecuador, pati dyan daghanan nangamatay. If you can search sa YouTube, Ecuador, COVID-19, masyak mo sa mga videos dito na ang mga patay, ipambilin sa karsada, ipambilin sa gawas sa balay, lisod, ay mga lumon, ang ilang sementeryo, galisod. So, it might be nga kining COVID death karon nga numbers, it might be nga dili ni siya insakto. Dili ni nila kadaghan ang ipatay. At right now, hapit na abot 150,000 ang death. Kunya, hapit na sa 2,200,000. 2.2, hapit na sa 2.2 million ang infected. Kunya, ang death kay hapit na abot 150. Kita mga taga Pilipinas, ayaw kita karatol.
di kay praning, no? Hinoon taas kay ta og standing sa Asia. Kung Asia standing ba, kung whole Asia, kuan ta nata sa 7. Kung Southeast Asia, number 1 ta. Nagdiluan ta kadaghan. Sa kadaghanog na infected ug sa namatay. Mo ba? Oh, Southeast Asia. No? Daghan ta, no? Ang daghan sa tang tao. So, Dagan sa kapagugat. no. Usa sa sige pasaginan daghan kay ulo. Oh, mga kay ulo diha. Maglungod. So, unsa mo sa gutom sa kayo? Mauna. Kung sa kuan, Sa takabasol, na pobre. Italy ni. Grabe ay Italy. Karon Italy, di give up gid sila man sa Italy. Kuan na lang sila kanang tira matibay. Ang survive. Hindi mo kato ilahang medical practitioners. Ang ilang mga frontliners, katong mga medical person, di mo kaato. Nya, daghan na sa nangamatay nila. Ang uban nangahandlok na gyud. So, wala matira matibay. Mabot ka na sa Pilipinas. Dahil kita sa Dubai pinakadaghang namatian nga mga kuan, nga mga doctors, frontliners. Umuwi pa on. So, joke nga nigawa sa Facebook. Bakit kaya pag doctors nagka-COVID, patay, but politicians hindi? Ah, bitaw. Dugog ko anak. Joke lang na bro eh. Kadugog ko. Anto nang uban i-comment. Kinsa mo joy angayang mamatay bi? Politicians, doktor. Kuya kayo. So, unsa to siya? Pestilence. Diseases. Nana. Pero kani napa ni? Gutom. Ambot ka ha. Farming. Gutom. Dili man nimo automatic gutom. Na din siya mga rason nga mo gutom. So, unsa kay posibleng rason nga mo gutom? Manihit ang pagkaon. Oh. Pareha ka ro. Obvious kayo mga narono. Oo. Obvious kay gutom. Wa pa trabaho ang mga tao. Otro mo tao sa kalor. Gutom. So pwede dai mo cascade lang mo kuha na siya cause and effect. Nag COVID-19 sunod nga resulta famine. O murag obvious na jud kay ni siya. Kung dili kakita ang ato ang panggobyerno ani riot gyud ta ani sunod buwan. Kung dili ni siya ma-address. May mas deadly. COVID-19, tao nga gutom. Oh. Asa may mas deadly? Asa may mas angay kahadukan? COVID-19 o kaning tao nga Tao limitado? gutom. Oh. Limitado. Nahalan jud mo sabot. O katong video nga ako nakita sa Facebook nga tigbas ang barangay captain. Ito, luura gyud tanan. Dili agi tanang ana na dito siguro siya kay wa gud siya na kontento usa lang katigbas gud. Iya jung gi. Ay grabe ato eh. Taga iyan itong galagot, gigutom, mangita itong kwarta. Hindi, gikuha mo siya, gilisod-lisod mo siya sa kapitan. Hindi mo siya pag-awson. So, nakuha ang tao, nagrumentado. Famine. Saan siya mga rason? Kani, pinakabago nga rason. Africa, infected, ani. Locust. Ay, nakabutuan dito. Karon, correctly. O, lagi. Pila ka milyon ka hectares nga farmlands ang konsumo sa locust karon. Kuan man ano, doon. Sukod pa na pagka 2019. Hello. Hantod karon mas nabalakas na pagayo kay kanang ikaduha nga wave ba. Mura sad og kuan ba COVID-19 na apay second wave. Kini sang locust na asad. Ang second wave karon kuno. Unya, ang second wave kay mo times 4 ang gidaghan nun. Billions biya ni sila. Ang gidaghan nun niya kung mo times 4. Wala din na makos bino. Ay dili mo ni matug ting daghanan. Mo itong gud ang langit ani ug moagi ni sila. Ano describe this Bible? Sa Bible na. Mo itom ang kuan. Surrender kay Egypt ani. Kining locust. So, grabe kayo, no? Tanang makit-an nga green. Paksi. Hindi kaagi nila. Ano nag-green swing to? So, karon lain. Karon, tidak ka mag-ubid. Karon na sinahuna na ito mo. Bugnaw karon. Ikalit bugnaw ang panahon nga ang mga tanong na frozen. Kani siya, kuani siya. Kanang grapes ba? Grapes. Orchard sa grapes. Farm sa grapes. Asa man na lugar?
ng frozen. Asa din ang lugar? Dito ni sa kuan babaw sa Europe. Scandinavians. Ang ilang mga grapes. Tugnaw mo na dito. Lahi gini siya nga pagkatunaw. Mo ba? Oh, lima ka mo kuan, dili mo ni snow. Na frost na gini siya, na frozen ba? Tundra. Na-prosin ka rin siya prosin. Sa gabi lang ni lagi. Grabe kayo. So, wala sila yung ma-harvest. So, Gutom. but famine has been in the history of humankind for a long time. Ang pinaka-affected na lugar kay alam mo sa pinaka-affected na lugar? Dugay na kay ng Africa. Luoy kayo. Yung luya dito ng Africa. Dito naghana. Tanaw lang mo famine picture. Africa gid pinaka-majority. Pinakaluoy nga mga individuals kay bata. So kinumdum pa mo sa mga signs? So tinuod na gyud, di gyud nato ma-deny na nga we are in the last days. So ang ato sigurong i-shape sa to pangunahon na is second coming. Wagi na Unsa nang kita kaduol sa second coming kay obvious naman kaayo ang mga signs nga naa nata sa last days. Wars, deception, no? Obvious na kay na. Pestilence, famine, earthquake. Wala, piti na. Dili na kinahanglan mumasa pa ta Google ani. Naa na ni sa ato ang memory. Ato ani nas ang uban gani nato na sinapian. Yeah, currently karon naa kita. We are in the midst of a pandemic, pestilence. No, naata sa lockdown karon. So, grabe kayo ni Africa. Sakit sa bukot ni Africa. Nung sabay wala ko mais gote, kanay guro. Di kay ta kasabot sa Pilipinas. Sa mo na siya nga buk. Wala na, resulta na siya. Ano resultas gutom? Resulta sa gutom na. Pwede kayo ta, mura nang kuwat ng tao na mamatay. Asa man ang lugar? Africa ni. Ha? Sa Africa. Somalia ni siya, Somalia. Mausad, ang gobyerno diya, wagin. Kanya, didaot sa mga civil wars, mga pirates. Ang mga pirata. Kung na, daghan ng sakit, makita na to eh. Kita sa Pilipinas, di kita nagsabutan eh. Hindi mo kita kakita. Kaluya sa nila eh. Pero kung musuroy mo kulon, mga street, nakaimukitan. Nakaimukitan dito. Pero kung kita ko ano. Kani. Dili kita kasabot ani. Murag final di siya nga sign. Kani nga next. Persecution. Pero sa Pilipinas wala ta. Di ba? Masabi, kung nagtuo ka sa Ginoo dinhi, if you are a serious follower of Jesus Christ, kung naka sa Pilipinas, makasinati ba ka ani? Persecution. Wala. Naabay nagkalisod nato tungod kay nisunod ka ni Jesus Christ. Nagkalisod. Murag wala. So kita din sa Pilipinas, most probably dili ta makasabot ani. But if you are a believer and you are residing Middle East, China, patay. Patay ka. If you are in those place, Middle East and China, and some other Muslim countries, na Christian ka, this is very real. Kita lang sa Pilipinas ang dili kasabutan niya. Nasa ibati nga resulta. Because we are not persecuted sa to ang pagtuo, that's why daghan sa lukewarm nga mga follower ni Jesus Christ ang naa sa Pilipinas. Saan ang lukewarm? Quite klaro. Daghan sa nato ang dili sacrificial sa pag-alagad sa Ginoo. Daghan sa nato ang pwede ra musimba, pwede dili, pwede mo basa ang Bible, pwede dili. Kaya nga naman, kung ta naglisod sa to ang pagsunod sa Ginoo. So, inana. Persecution. Moabot yung tantanan ani. Very sure, moabot ang tanan. No? Sa gingon sa Bible, sa persecution. Mark 13. Si Mark, nasa i-describe. Taas-taas nga detalye.
with regards to the persecutions of the believers. But watch out for yourselves, for they will deliver you up to councils, and you will be beaten in the synagogues. You will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. And the gospel must first be preached to all nations. But when they arrest you and deliver you up, do not worry beforehand or premeditate what you will speak, but whatever is given you in that hour, speak that. For it is not you who speak, but the Holy Spirit. Dili na ko tiwas ng istorya. Time will come, actually, ang persecution, gikan pa ni pag panahon ni Jesus Christ. O bito, Jesus Christ namatay, kaya gi-persecute siya. So, katong mga followers ni Jesus Christ, ni go through sad og persecution. Nya ang persecution has been in the history of Christianity for 2,000 years. But do na pay great persecution. As the world is waiting for the great tribulation, the Christians also are waiting for the great persecution. Mo na ato ang giatngan. Kani, no? Brother will betray brother to death. Oh, dili basta-basta nga persecution na. Kay pwede jud ta mamatay. Dili ka rapturon, mamatay ka. Father, his children will rise up against parents, cause them to be put to death. And you will be hated by all for my name's sake. But he who endures to the end shall be saved. Matthew 24, 9 of 10. And they will deliver you up to tribulations and will kill you. So, can you imagine? Mamatay yun. Naano ba yun? Namatay sa iyang pagtuo kung sunod sa Ginoo. Tinanaghan na mamatay. Gani ang mga original nga mga followers ni Jesus Christ. First generation Christians, early disciples, apostles, puros na nga matay. Puros na nga matay yun. Ang uban, recorded history, kuyaw kayo nga pagkapatay. They will kill you, they will deliver you up to tribulations and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. So silang Mark Luke nag-describe ani nga what awaits the believers is persecution. Luke. But before all these things, before mabalik Jesus Christ, mo na yung masinatian sa mga believers. Before ang signs sa kami ni Jesus Christ, mo na yung mahitabo sa believers. But before all these things, they will lay their hands on you, persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons. You will be brought before kings and rulers. Kung mahitabo na siya, it is a time for witnessing. So, ang mahitabo di ay, we will be persecuted, but it is also an opportunity for us to boldly share our hope, to share our faith. So it might be, na bisan mamatay ta, but God is glorified sa pagkamatayon. Mamatay ta, but the gospel is proclaimed. The gospel is spread sa atong kamatayon. Ay, nindot kini siyang una-unaon. Are we ready to kanang ambot lang, masulod ba kanis atong hunahuna? Kitang ko din sa Pilipinas, ang ato ang Christianity kay palamiay sa kinabuhi. Nakabantay mo? Okay, say, na Facebook diha. O Christian nga na Facebook, o say may gipa-post di. Nakakuan mo? Ambot lang ha? O sakto ba niya akong assessment? I think Christians, labi na sa Pilipinas, wala kaayo nakasabot sa design sa Christianity. Kay ang Bible manggod ga-describe nga ang Christianity, ang iyang kaluha, ang murag iyang normal ba kay persecution, sufferings. Kay inigsunod na to sa Ginoo, mura siya
dili siya murag normal din ang magantos. But kung itong obserbaran sa Pilipinas, dili inana ang reality nato. Kalabanan sa mga Christian kay na siya na hook up sa kalibutan, sa kalingawan, ug sa mga pangandoy sa kinabuhi nga dili makatuman sa katuyuan sa Ginoo. Anyway, ako aram ng pangantaw. Siguro makalantaw sa mga anak. No? Persecutions throughout the history. Early Christians. Maninita mo sa early Christians. Himuon silang kalingawan. Labi na panahon ni Nero, Emperor Nero, ang Christians, himuon kalingawan. Pakuan, ipabugno sa mga hayop. Oh, kuyaw kayo. Sa una, karon. Grabe kay karon. Middle East, mga Christian, kalingawan sa mga Muslim. Grabe kayo. Masakir. Grabe masakir Christian. Genocide. Di ta kasabot ani, wa ta kita ani. Kung naay news, unsa ka news atong gitan-aw, kung naay Facebook, unsa sa gaya atong gipamukay. Somehow ang persecution sa ubang Christian, sa ubang nasod, dili kay nato masabtan. Mano dili kay ta kasibatize. Muna kalabanan sa tuong prayer, mabuhi ra gyud ta. Mabuhi ra gyud ta. Kung nasakit, maayo ra gyud ta. And it might but lang, maura guro na sulod sa itong kinabuhi nga ang nindot ra gyud sa Christian life ay magpakabuhi ra. Muna usahay kung magisgot ang kamatayon kay subo sa tuang pangunahuna kay naganahan man ta sa kalibutan, lingaw man kita sa kalibutan. And we are not. Observation na ni ako ha. Usahay, sayo pangato ang pangantaw sa kamatayon. Kung imong basahon Bible, kamatayon should be an exciting event sa kinabuhi sa magtotoo. Okay, that's the only way we will be able to see God face to face. Barusahay, dili man. Dagan kayo. Ayaw lang ta, di sa mamatay kay ang ako mga anak. Kaya ang Ginoo di ay. Wala kita. Sana, narcissistic virusan na wala ta kasabot. Mo rin natong kahimtang na love our own sa day kayo ta. Running sa data sa pagigugmas itong pagalingon. Grabe kayo. Ubang lugar yun. Obvious kayo ng persecution sa believer. Better obvious. Nag-rally in town sila. Ngayon sila justice sa United Nations. Kating luuyan ng mga Christian. Christian sa Iraq. Daghan mo kayo ni. Daghan mo Christian sa Iraq. Pero they are not openly kanang Christian na siya. Sila, sana. daghan. Daghan dito. No? Pwede daghan na. Actually sa Middle East, pwede daghan na Christian. Middle East. Gani, ilang Christian dito. Makaingon juga nga. Pure nga Christian. Tago-tago. Kanawang ni barog yun sa pagtuo ba? Dili mo tayo. Ni barog yun sila. And they are willing to die for the faith. Ambot ka, kung maabot mo siya sa Pilipinas, pila kakabok mo back out? Pila kakabok na ito mo barog? Gani sa COVID-19. Kakak ng gani ang mga Christian. Sa mood na inigabot, ani, persecution. Sa buta mo ang panahon, mark of the beast, pugso na kag dawat sa mark of the beast, dili ka kakaon, dili ka kanegosyo, dili ka kalakaw-lakaw. Naamoy na link nga sa pagkaroon, it's like they are priming us to submit to the authorities of the government. Subot na ba sabot? Ready na ta mo kung mo take over na Satan, dili na ta maglisod og submit. Kay naanad na ta ani, naanad na ta sa COVID-19. Grabe jud balaka na ko anak nga gianad hasta mga Christian naanad na. And we cannot foresee nga naay reality sa unahan nga mag-enforce with nato into subjection whether we worship or we die. Guro kita guro taga Pilipinas ato guro naon, are we willing to stand and to die for the Lord Jesus Christ? If first comes the worst, which is
reality na siya sa Bible. Moabot yun na siya. We will face death because we believe in the Lord Jesus Christ. So unsa man tong mga kuana, mga events nga describe niingon ang Bible, these are just the beginning. Dili pa ang second coming, beginning pa lang. Layo man tinuod. These are the beginning of sorrows. So mga igsoon, inani ako ang lantaw. May mga ka-online diha. Kung kining COVID-19, nakapabati ni siya sa itong pagbati, I think, kinahanglan na ito, andamon, o ligunan ito, kaugalingon for the greater evil sa future. Kaya wala pa ta. Tayo pa kita sa tinuod. Virus pa lang niya itong kontra. One day, ang atong kontra, people who are against our faith. Muna itong kontra ko. Unya, unsang grabe nga opposition, life and death. Nakauna-una na bataan na? Gikwinta na ba na nato? O we are still wondering? Or we are still fantasizing that we could still enjoy life the way we want or the way we desire. Unta na dili kita maganoy sa kalibutan jud ba, no? Pag-enjoy sa kalibutan. No, I think it's a proper time to think na we are not for this world and we should not embracing the things of this world. But padulong na ko man. Conclusion. Ingon si Peter, beloved, do not be surprised at the fiery ordeal or kalisod among you, which comes upon you. For unsay katuyuan, why would God allow Christians to go through testing, to go through trials, to go through sufferings? Why would God allow? Because God is all sovereign and all powerful. He could just have spare us from kalisdanan. No? Pwede dyan na niya mabuhat. Why is it na ipasunod yun niya? So it is Peter who answers for us. If you are having that answer, why would God allow us to go through aning kalisod? Ingon Peter, do not be surprised. No? Kining na ipahitabo comes upon us for our testing, as though some strange things happen nato, no? But to the degree that you share the sufferings of Christ. Ay mga igsoon, unsang klase sufferings nga gi-describe sa Bible nga related to the Christian life? Kini bang COVID-19 nagsuffer ba gyud ang Christians ani? Kung naay sufferings ang Christian nga nasenatian tungod sa COVID-19, unsa ka ang sufferings with? Is it related to our faith? Ang sufferings o tungod lang kay di ta ka buhat na sa to ang naandan o gipangganahan nga buhatonon? I've been contemplating yun, kada kaon ako. Sige di ko na huna, daghana tao karon naglisod. Ako na ako Ginoo, natuo ko sa Ginoo pero wala ko naglisod. Wala ko naglisod sa akong pagtuo. Gani, mura gani abunda na noon. Daghan mo tabang, daghan kag madawat. So COVID-19 did not brought to me sufferings that would shake my faith. Kaya dili pag ini siya ang sufferings na describe sa Bible. Because we are anticipating in the future, one day, Christians will suffer because they stand for the Lord Jesus Christ. They stand for the truth. They stand for the gospel. COVID-19, layo pa kay Kastinoon. Ingo puso Peter, di matingala, di mahibulong, dili angay katinganan, layo pa kay Kastinoon. Gets? So, sa katuyuan sa sufferings,
Ingon Apostle Peter, but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on. Grabe ni po. Murag opposite ba? Lagyo kay mga extreme ba, murag positive ug negative. Keep on rejoicing, so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exhortation. Mga igsoon, inani o? Obvious kay na nata sa last days. Ang ato ang anticipate coming of the Lord Jesus Christ. But that coming, na kay andamunon. Natay kinahanglan buhaton. Kay matubang na to sa Ginoo, makampanti ba ta matubang sa Ginoo? Could we say nga excited ko matubang sa Ginoo, or daghan kay koreksyonanan sa atong kinabuhi, daghan kitag angayang buhaton kay it seems we are not ready to atubang sa atong Ginoo. So inana. So pagkakaron, pretty obvious, we are in the last days. What we are looking now is the coming of the Lord Jesus Christ. Next meeting online, greatest sign that Jesus Christ is coming. Greatest sign. Usa sa akong mga isgutan, next meeting, Great Tribulation. Kung sa ilhanan, nisulod na ba ta sa Great Tribulation? O niya, greatest sign of the coming of the Lord Jesus Christ. So hopefully, perfect inyong notes. Kung dili perfect, pwede naman sa mong message si Kuya Albic, or muas lang masad muna ko, ako na ipadala akong slides ninyo. That will be it. Have a good day, everyone. Let's pray. Father God, thank you for your word that reminds us and refreshes us, Lord. Your word has been there for a long, long time. And God, somehow as we see the events and think of it, Lord God, just come alive, Ginoo, sa mo ang panghinumduman karon that indeed we are living in these prophetic times, mga events, Ginoo, nga hindi described as imong pulong. Lord, it also challenges us, Father God, to prepare ourselves. We are looking forward. I think it is pretty obvious that you are coming really, really soon. And so, God, help us to evaluate ourselves, our lives, our hearts. Tawagin mi Ginoo nga amo ang gugma niya kanimo, Lord, amo ang mapa-increase. Naunta, Lord, kanang command nimo nga higugmaon ka sa kinatibukan sa imong kinabuhi, sa tibok ng kasing-kasing una-una o kusog. Unta, Lord, ma-bold na namo nga ma-diktok diha kanimo. So, God, as we are seeing these things, help us, Lord, to have faith in you. Help us not to be alarmed, but God, to be of sound mind and to be preparing. And even, Lord, allowing ourselves to become a blessing. Labi na daghang kayong tao, Ginoo, hopeless. Daghang kayong tao na asa kalisod. Daghang kayong tao wala kasabot sa pangapanghitabo. Oh God, use us, Lord, to be a blessing sa mga tawhana. Make us your channel sa imuhang pagpanalangin. Labaw na sa imong gugma nga mag-lead nila diya sa pagdiscovery sa imuhang plano. Labi na ang imuhang gasa sa kaluwasan. Oh God, may it be, Lord, that you would inspire your people, inspire your church, and God, you'll be able to do the things nga imuhang sugo namo, Ginoo, nga amo ang sang ikalipay nga buhaton og sundon. So God, we just commit to you our lives. Even the worries, Ginoo, nga mga atubang karon in the midst of this COVID-19 crisis. We are lifting up to you, Lord, ang mga frontliners, ang mga medical practitioners, those who are taking care sa mga pasyente, Ginoo. O God, side ka, Ginoo, sa kadako kayong kabalaka. Daghan kayong doktor, Ginoo, ang na-infected karon. Even, Lord, na daghan sab ang nangamatay. Daghan kayong kabalaka, Ginoo, nga mahurot ang mga medical practitioners na mo, Father God. So, Lord, we are asking for your mercy.
na God, you would protect our doctors, our nurses, you would guard them by your power. Imos lang ligunon, Ginoo, nga as they are doing their responsibilities, Lord, they are able to fight against this virus, Ginoo. And even for those people, Father God, who are infected right now, abi na sa Cebu, Ginoo, nga nakadaghan. And oftentimes, Lord, sayo among respond, nga planning namin, nga handok namin, nga panic namin, Lord. And oftentimes, among stereotype ang mga tao, Ginoo. And Lord, help us, Father God, to be merciful, to be of sound mind. And God, help those people, Ginoo, nga makarecover. Unta, Lord, wala na death. And also, God, we are also asking you to guide and grant wisdom sa mga people in the authority. Lord, somehow, muramig na trap sa virus. Nga, dili ka naman hunahunaan nga daghang kay tao nga gigutom. Daghang kay tao na sa kadlok o kabalaka ug napo ba sila ikapakaon sila ng pamilya. And God, these things, Lord, are more important than fighting the virus, Ginoo. So Lord, grant our leaders wisdom, Ginoo. Even Lord, katong mga tao nga responsable sa pagbahin-bahin sa mga hinabang. O God, unta moabot ni sa Ginoo sa mga tao, Ginoo, nga nanginahanglan. And may it be, Ginoo, nga with this crisis, Lord, you will purify the intentions and the hearts of those people, Ginoo, nga under sa mga political banners. Pray, God, nga unta among ma-practice dinhi ang paghikling sa mga diferensya, ang pagpasaylo ug ang pagwagtang sa pagdumot, Ginoo. And Lord, mo alagad mi dinhi in such a way, Ginoo, nga pantay ang pag-distribute sa mga kinabang, Lord God. And Lord, aside sa me, we are just asking, Ginoo, things nga ang gikahlukan, gikabalakan. But of course, Father God, we are recognizing that you are sovereign, na akay plano, na akay kabuton, Ginoo. You are allowing this crisis, Father God, with a purpose. So help us, Lord, to understand also yung mga katuyuan, Ginoo. And also help us to understand that you are love and that you are always good. You are holy and all your ways are just. So that, Lord, dili kaayo mi mahimo selfish amo ang mga pangayoon diya kanimo. So God, among gibayad diya kanimo kining tanan, amo kang gipasalamatan sa kasiguruhan ug kalinaw nga among nasinatian. Lord, among gibayaw kini diha sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo. Amen. Ikaw ang akong gisalikan sa tanan akong asuliran, ikaw nagatabang, ikaw akong gikinahanglan, kay ikaw mga mong Diyos nga gamhanan. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan akong asuliran, ikaw nagatabang, ikaw akong ikinahanglan, kay ikaw mga mong Diyos nga gamhanan.
Tinahalan ko, anak ang Ginoo. Pagkaalingkod nga mo dali, sa ngalan mo, Kristo. Walay kahagot kong kabalaka. Bisan wala tuo ang problema, basta ikaw, Ginoo, anak. Walay kahagot kong kabalaka. Bisan wala tuo ang problema, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anak. Basta ikaw, Ginoo, anak. Panay kabalaka.